Ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako iiyak, lalo na sa harap ni Rafael. Sa galit at inis ko sa kanya, hindi ko kayang pigilang huwag umiyak dahil sa frustration na ibinibigay sa akin. Hayos ng buhay ko. Maligaya na ako sa dalawa pero simula noong bumalik siya sa buhay ko, bumalik na naman ang pagkakaiyakin ko. Ayos na ang lahat, Rafael. Masaya na ako sa buhay ko. Hindi na ako iyakin tulad ng dati pero ngayon bumalik. Bumalik dahil sa'yo. Wala kang ginawang mabuti sa akin kundi bigyan ako ng sakit sa puso. Alam ko namang mahal mo ang pamilya mo. Bakit ka pa nandito? Anong gusto mo? Aminin ko sa'yo na may relasyon kami ni Bernie? Sigaw ko tuminto para huminga. Oo na! Kung yan ang pinapaniwalaan mo, oo na, Rafael. Ano, ayos na? Umalis ka na! Tinulak ko siya ng buong lakas. Nagpatinanod siya sa tulak ko. Inialis ko ang luha sa aking pisngi at hinarap siya. Huwag ka nang magpapa! Hindi ko na natapos ang aking sasabihin na bigla niya akong siningil ng halik. Nung unay masakit ang halik niya pero kalaunan ay naging masuyo ito. Hindi ako tumugon sa kanyang halik at sinubukang kumuwala sa paglapat ng labi namin. Ang pagkakahawak niya sa aking pisngi ay naging masuyo din. Pinagdikit niyang aming noo bago pinatakan ng halik ang aking ilong. I don't want to leave you, Daniela. Sorry, nagmamadali lang talaga ako noong araw na iyon dahil na-aksidente si Shermaine. Sorry din dahil tumaas ang boses ko. Malumanay na aniya. Anak mo? Tanong ko. Hindi siya sumugot at tumingin lamang sa akin. Give me 3 or 2 days, Daniela. Pag-iiba niya ng usapan namin. Gagawin ko lahat para mapatawad mo ako. I don't want to lose you again. Hindi ko na kaya na sa pangalawang pagkakataon ay mawala ka sa piling ko, Daniela. Pagsusumamo niyang sabi, dahan-dahan niyang nilayo ang aming muka at niyakap ako na mahigpit. Desidido na ako sa desisyon ko na malayo sa kanya. Kung ayaw niya lumayo, ako ang babalik sa La Mienda. Kahit bumalik ako sa pagiging labandera ay kakayanin ko basta malayo lang ako sa kanya. Itinukod ko ang dalawa kong kamay sa magkabila ang bewang niya para mailayo ko ang aking sarili. Hindi ko pa man siya na ituloy na itulak ay hinigpitan niya na ang pagkakayakap sa akin bago bumulong sa aking tenga. Hindi na kita ikukulong sa palad ko, Daniela. Malaya mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi na ako makikialam sa mga plano mo. Hindi na ako palagi ang masusunod. Basta huwag mo lang akong iwan. Hindi na ako babalik sa Manila. Dito na ako. Kung dito ka. Ayoko na magkalayo tayong dalawa. I will not be a hindrance in your own happiness, Angel. Just don't leave me. Binaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Humihikbing bumuntong hininga ko. Ang mga luha ko ay dumadaloy pa rin sa aking pisngi. Hindi na talaga kami pwede ni Rafael. Ayokong mawala ng ama, si Shermaine. Hindi ko sisirain ang masaya nilang pamilya. Kung ano man ang namamagitan sa amin ni Rafael ay ibabaon na dapat iyon sa nakaraan. Doon siya sasaya sa piling ni Shermaine at ni Sofia. Kahit anong gawin mo, Rafael, hindi na magbabagong isip ko. Hindi na pwedeng mabalik ang nakaraan dahil nakaraan na yun. Sa lahat ng sakit na pinadama mo sa akin, wala nang pagmamahal. Napalitan na yun ng sakit. Hindi na kita mahal. Pinikit ko ang aking mata habang binibigkas ang huling mga katagang iyon. Kasinungalingan, pero kailangan sabihin para sa kanya. Kaya naming mabuhay. Mahal na mahal ko si Rafael ngunit hindi ko aaminin iyon. Ayoko na ng panibagong sakit sa buhay. I can change that, Angel. Please, give me a second chance. Gagawin ko lahat para mahalin mo ulit ako. Buong pagsusumamo niyang sabi, may kung anong basa ako naramdaman sa aking balikat. Si Rafael umiiyak. Kahit na umiyak siya, hindi ako matitinag sa desisyon ko. Ako naman muna. Sarili ko naman. Agad akong umiling. Hindi, Rafael. Umalis ka na. Hindi na kita mahal. Huwag mo nang pagpilitan ang sarili mo sa akin. Umuwi ka na ng Manila. Ayaw na kitang makita pa. Doon ko na siya tinulak. Nagtagumpay ako sa pagtulak ko sa kanya.
Nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha ko sa aking mata habang tumatakbo akong papaalis doon. Tinala ko ng aking paa sa likod ng building. Sa medyo liblib at tagumparte ako pumaroon. Umupo at niyakap ang aking mga tuhod. Muli akong mahina at patagong umiyak. Hindi na tayo pwede, Rafael. Baka sa susunod na buhay, Tod, pwede na tayo. Daniela. Dinig ko may tumawag sa akin. Umangat ang aking mukha at naaninag ko ang tumawag sa akin. Kaagad akong tumayo sa pagkakaupo. Tumakbo ako at mahigpit na niyakap si Simon. Ramdam ko ang haplos niya sa akin likod at buhok. Dinig ko ang malambing na pagpapatahan niya sa akin, ngunit wala pa rin akong humpay sa pag-iyak. Shh, tahan na. Bakit ganun si Rafael? Bakit niya ako parating sinasaktan? Tanong ko habang humihikbi sa bisig niya. Hindi naman ganoon si Rafael, Daniela. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, alam kong mahal ka niya. Hindi yun babalik dito kapag si Charmaine na ang usapan. Pero anong ginawa niya? Bumalik siya dito at alam ko ikaw ang rason noon. Hindi, Simon. Gusto niya lang talagang patunayan sa akin na nagtaksil ako sa kanya dati para ipamukha sa akin na malandi akong babae. Hinawakan ni Simon ang aking mukha at hinarap sa kanya. Hindi ako sang-ayon sa iniisip mo, Daniela. I'm on your side. But you should need to listen to him. I know he had a valid reason why he broke your heart that time. If you aren't ready, it's up to you. Kung gusto mo munang pahupain ng sakit at galit mo, take your time. I'm always here for you and for your twins. Tumango ako sa kanyang sinabi. May Lira at Simon na nasa tabi ko sa oras na feeling ko'y down na down ako. Laking pasasalamat ko na nakilala ko silang dalawa. Thank you, Simon. You're always welcome, my friend. Anya at dinampian ng munting halik ang aking ulo. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa tunog ng aking cellphone. Hindi ko maimulat-mulat ang aking mga mata dahil sa pagod ko sa pag-iyak. Feeling ko ang bigat ng katawan ko. Masakit ang aking ulo dahil sa kakaiyak kagabi. Sinisipon din ako ngayon. Pakiramdam ko talaga na magkakaroon ako ng sakit. Inabot ko iyon habang pikit na pikit pa rin ang aking mga mata. 5 tao lang naman ang inaasahan kong tatawag sa akin. Wala naman na akong binibigyan ng numero ko kundi sila lang. Hindi ko na tiningnan kung sinong tumatawag. Basta ko na lang sinagot iyon nang makuha ko ang cellphone. Hello? Sabi ko gamit ang pang-umagang boses ko. Nanay, magandang umaga. Sabay na bati ng kambal sa kabilang linya. Napamulat ako dahil sa bating iyon galing sa kanila. Umupo ako sa pagkakahiga at kinusot ang aking mga mata. Kahit papaano'y gumaan ang aking pakiramdam nang marinig ko ang kanilang boses, kahit sa cellphone man lang. Miss na miss ko na sila. Ilang linggo na kaming hindi nakikita pero pakiramdam ko'y taon ang lumipas. Magandang umaga mga anak ko. Masigla kong bati sa kanila. Dinig ko ang paghahagikika ng dalawa bago ko narinig ang boses ni Chloe. Nanay, nandito kami sa Naputo lang sasabihin ni Chloe. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kabilang linya. Kahit kailan, yung bibig mo Chloe, walang preno-preno. Dinig kong saway ng bakla sa aking anak. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Chloe. Ano nangyayari dyan? Tanong ko ngunit walang sumagot at kaagad na naputol ang tawag. Ang baklang yun, malaman ko lang talaga kung anong ginagawa niya sa dalawa. Malalagot talaga siya sa akin. Napabuntong hininga ko't iniisip ko kung anong sasabihin ni Chloe sa akin. Hinarap kong muli ang aking cellphone at tinawagan sa Bernie. Uminit ang aking ulo nang wala na akong load pantawag sa kanila. Pinalik ko na lamang ang aking sarili sa pagkakahiga at tumingin sa kulay puting ceiling. Inilagay ko ang aking cellphone sa akin tiyan para hintayin ang tawag mula kay Bernie ngunit nakaramdam na ulit ako ng antok. Wala pa rin akong natatanggap na tawag mula sa kanya. Dinalaw muli ako ng antok at hinayaan ang sarili na pumikit ang mga mata hanggang sa tuluyan ng nakatulog. Sunod-sunod na pagkatukan narinig ko mula sa pinto ng aking silid kaya napamulat ako mula sa pagkakatulog. Kinuskus kong aking dalawang kamay sa aking mga mata at humika bago tuluyang tumayo para makalapit sa pintuan. Buka na ang mga mata ko nang pihitin ko ang seradura para bumukas. Bumungad sa akin si Simon na malapad na nakangiti. Nagsalubong ang aking dalawang kilay dahil sa kanyang mga ngiti.
Binati niya ako bago siya nakapasok sa loob ng aking silid. Inayaan ko na muna siya. Bumalik ako sa aking kama at umupo doon para magmuni-muni saglit. Hinarap ko din ang bigay na orasan ni Lyra sa akin. 11 p.m. na pala. Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom o ano. Ang alam ko lang ngayon ay pagod pa rin ang aking sarili at masakit ang aking ulo. Sinisipon din ako dahil sa pag-iyak kagabi. Kung wala si Simon kagabi baka natulog na akong naka-uniforme at hayaan ang sarili na mapagod na lang sa kakaiyak. Nilalayaan lang naman ako ni Simon kagabi at pilit na pinagbihis para makatulog. Ayun, ginawa ko naman dahil mukhang wala siyang balak na tantanan ako kagabi. Get ready na. Dinig kong sabi ni Simon. Tumingin ako sa kanya. Wala akong lakad ngayon. Wala din akong trabaho. Pagtatama ako. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan at tumabi sa akin bago niya ako inakbayan. I have an idea how to limot, Rafael. Sabi niya at nagwink pa. Inikot ko ang aking mata dahil sa limot na sinabi niya. Kumibit balikat ako. Well, wala namang mawawala sa akin kung susubukan ko ang ideya ni Simon. Mas mabuti nga yung makalimutan ko si Rafael para maging ayos na ako. Maging ayos na ang buhay ko. Paano? Kuryoso kong tanong. Get ready na kasi. Dami mo pang tanong. Sabay kamot dito sa kanyang batok. Sinamaan ko siya ng tingin bago dinukdok ko sa kanyang dibdib ang hawak kong unan. Kita ko ang pagdaing niya. Ang arte, hindi naman masakit. Tumayo na ako at lumayo sa kanya. Sununod ko naman ang sinabi niya mag-ayos ako. Naghanap muna ako ng damit na masusuot bago ako pumasok sa CR. Lahat ng reserbang damit sa CR ko ay pambahay kaya kailangan kong magdala ngayon dahil aalis kami. Alam nga namang sa harap pa ako ni Simon magbihis, diba? Ang pangit naman nun. Nagsimula ng dumausdos ang tubig sa aking katawan. Doon ko binuhos ang aking oras sa panliligo. Ilang minuto din ang inilaan ko sa panliligo ay natapos na rin ako. Nagbihis ako ng aking damit at inayos ng konti ang aking sarili. Sinusuklayan ko mahabang buhok ko sa harap ng salamin. Hindi na ako naglagay pa ng kahit na ano sa aking mukha dahil para lang iyon sa pagtatrabaho ko. Para mukha naman akong kaaya-aya sa pagharap sa mga customer. You ready? Tanong kaagad ni Simon pagkalabas ko ng CR. Umirap ako. Do I look like ready? Pag-English ko pa habang tinuturo ang aking sarili. Sarkasmo. Dinig ko ang pagtawa niya. Ang lalaking ito talaga, ang aga mong buwisit. Alam naman niyang hindi maayos sa mga dinadamdam ko nitong mga nakarang araw tapos ngayon iniinis pa akong lalo. English yarn? Taas kilay niyang sambit. Yes? Sabay ngisi ko. Hinayaan ko na siya sa kanyang mga sinabi at inabala ko ang aking sarili sa pagsuot ng aking sandals. Hindi naman talaga ito sa akin. Bigay lang din ito ni Lyra kasama noong sapatos. Hanggang ngayon hindi niya pa rin sa akin sinasabi kung sino nagbigay sa akin ito. Kung pera niya talaga ang pinambili niya dito, kailangan ko siyang bayaran. Hindi na madaling makahanap ng pera sa panahon ngayon kaya babayaran ko talaga siya sa susunod na sahod ko. Ayos na ba suot ko? Tanong ko kay Simon. Nakasuot ako ng isang kulay white na dress. Bigay ni Reyna sa akin. Madami siyang binigay sa akin ng mga damit niya na hindi na niya ginagamit. Maging si Rachel ay may binigay din sa akin. Ngunit itong dress lang ang nadala ko dahil hindi naman pumasok sa isip ko na gumala-gala dito sa La Fera 2. Isang kulay puting sandals naman ang ipinares ko sa talampakan na binigay din ni Lyra. Mabuti na lang itong nakasabit sa balikat ko na shoulder bag ay nabili ko sa La Fera 1 noon. Kahit papaano may nabili naman ako sa mga kasuotan ko ngayon. Tumingin ako kay Simon at tinihintay ang kanyang sasabihin. Ang nakasabit kong shoulder bag ay binato ko sa kanya. Ang akala ko ay nakatingin sa akin, yun pala ay busy sa kanyang cellphone. Hindi niya nakita ang pagbato ko kaya tumama yun sa cellphone niya. Nalaglag ito at madali niyang pinulot. Ito naman, sandali lang kasi. Sabay tingin niya sa cellphone ng nalaglag. Tumingin na siya sa akin bago niya ma-check kung gumagana ba o wala. You look good. Magaling ako pumili ng sandals para sa'yo. Ngumiti siya. Kumunot ang noo at mariin siyang tinitikan. Si Lyra ang nagbigay nito? Bulyaw ko. Si Lyra ang nagbigay pero ako ang bumili ng sapatos at sandals mo. Bagay sa'yo. Anya, nakatingin sa aking paa. Nalaki ng bahagi ang aking mga mata. Ikaw din ang bumili ng sapatos na gustong gusto ko? Ikaw lang din ang nakakaalam nun. Bakit hindi ko man lang naiisip? Kinagat ko ang aking bibig.
Kasi si Rafael ang laman ng isip mo. Sabi niya. Parang may lumabas na usok sa aking mga ilong sa inis kay Simon. Tumakbo akong papalapit sa kanya at nilagay ko ang aking dalawang kamay sa kanyang leeg. May katangkaran siya kaya kailangan ko talagang tumalo ng bongga para maabot ang kanyang leeg. Iniinis mo talaga ako. Giit ko. Wow, easy lang. Kinuha niyang nakapulupot ko mga kamay sa kanyang leeg at ibinaba ako sa kanya. Wala ba ang thank you dyan? Sang thank you mo? I will not mention his name again. Sumimangot ako at sinamaan siya ng tingin. Eddie, thank you. Sabi ko. You doesn't look like sincere, Daniela. Kinamot niya ang kanyang makapal na kilay. Plastic akong ngumiti. Thank you, Simon. Diin ko sa kanyang pangalan. Sumilay ang ngiti sa labi niya at hinigit na akong papalabas ng aking silid. Wala akong kaida-idea kung saan kami pupunta. Basta sinunod ko lang ang sabi niya na mag-ayos ako. May tiwala naman ako kay Simon. Nasa loob ng elevator na kami nang higitin ko sa kanyang shoulder bag ko na hawak-hawak niya. Hindi naman niya ako pinansin at hinintay na lang na mapunta kami sa ground floor. Sabay kaming dalawa na lumabas. Wala mga girls ngayon sa labas dahil pahinga day ngayon. Bubukas naman mamaya ang club pero ibang empleyado na ang naatas doon. Salit-salit lang ang day off. Sila ay Saturday off, kami naman ay Sunday. Walang close day talaga ang club. Nasa parking area na kami. Tahimik lang ako habang nasa daan. Si Simon naman ay may pasulpot-sulpot na tumatawag sa kanya. Hindi naman ako nakikinig dahil personal na buhay na niya iyon. Itinuon ko na lang ang aking pansin sa labas ng bintana hanggang sa namataan ng mga mata ko ang sikat na mall dito sa La Ferrados, R Mall. Pumasok ang sasakyan ni Simon sa loob ng parking area nito. Ipinaran niya na din nang nasa tamang posisyon na. Nauna siya lumabas sa kanyang sasakyan. Umikot siya papunta sa gawi ko at binuksan ng sasakyan. Kunot-noo ang mga mata ko. Nagtataka din ako kung bakit niya ako dito dinala. Salubong ang aking kilay na lumabas ng kanyang sasakyan. Humalukip-kip ako at tumingin sa kanya. Bakas pa rin sa mukha ko ang pagtataka. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko habang naglalakad na kaming papasok sa loob ng mall. Hindi ko pinansin na Simon at lakad lang siya ng lakad habang ang mga kamay nito ay nasa kanyang bulsa. Ilang ulit ko siyang tinanong kung anong gagawin namin dito ngunit wala. Dadma ako na Simon. Napapadyak ako na parang bata dahil sa mga inaasta na Simon. Ngumuso ako at sumunod na lang sa kanyang likod. Wala na akong magagawa. Nanay! Natigil ako sa paglalakad dahil sa pamilyar na boses na iyon. Nilingon ko kung saan nanggagaling ang boses at napasinghap ako nang makita si Chloe na kasama si Clyde. Kagad na tumakbo ang dalawa papunta sa akin. Lumuhod naman ako para mayakap sila. Nasa bisig ko na silang dalawa. Agad kong niyakap sila ng mahigpit. Hinalikan ko sila sa kanilang mga pisngi at pinanggigilang isa-isa. Cute na cute si Chloe sa kanyang suot na kulay dilaw na dress. Nakalugay lang ang kanyang kulot na buhok at may clip na bulaklak na ginawang pangharang sa kanyang buhok. Umalis ako ng lamianda nang walang ganitong damit si Chloe, maging ang clip sa kanyang buhok. Sa tingin ko'y binibihis-bihisa na naman siya ng bakla sa bahay, kaya hindi nila ako matawag-tawagan man lang. Maging si Clyde ay gwapong-gwapo sa kanyang puting polo at denim na pants. Nanay, miss ko ikaw. Malambing na ani Chloe. Muli ko siyang niyakap. Miss ka din ni Nanay, Chloe. Lumingon-lingon ako sa paligid bago ko inihiwalay ang pagkakayakap sa aking anak. Sinong kasama niyong pumunta dito? Di ba sabi ko sa birthday niyo lang kayo pupunta dito? Sabay ng pagtayo ko. Lumingali nga si Chloe at Clyde na parang may hinahanap. Nang makita ay nakita ko din kung sino ang kasama nila. Walang iba kung hindi ang bakla at ang dalawang Sandoval na nakatayo sa gilid na pawang nagtago. Ready na ang peace sign ng bakla na magtagpo ang aming mga mata. Pumikit ako ng mariin at huminga ng malalim bago ulit iminulat. Papalapit na ang tatlo sa gawin namin ng kambal. Maging ang dalawang Sandoval ay naka-peace sign na din. Ano na naman itong kalukuhan na ito? Sorry na Daniela, miss ka na talaga ng dalawa. Nagpupumilit na pumunta dito. Wala naman kaming nagawa ng Sandoval twins, kundi dalhin sila dito. Itong si Chloe umiyak pa ng umiyak. Ayaw magpaawat, iyak siya ng iyak. Ninang Bernie,
Hindi na patuloy ni Chloe ang kanyang sinabi dahil tinakpan niya ang bibig ni Chloe. Kagad kong tinapik ang kamay niya sa bibig ng anak ko. Pinulupot ko ang 2 kamay niya sa aking hita. Akmang papagalitan ko si Bernie nang kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa likod ko. OMG, nagkita ulit tayo ulit. Simon? Mahal na mahal kita. Malanding ani Bernie sabay ng maarting hinawi ang imaginary hair niya. Dinig ko ang pagtawa ni Simon bago niya niyakap ang 2 kambal na Sandoval. Ngayon lang pumasok sa isip ko na magkaibigan pala si Rafael at Simon. Siyempre makikilala talaga ni Simon ang mga kapatid ni Rafael. Simon, long time no see. Medyo umayon ang plano natin. Si Reyna sabay high five kay Simon. Napatingin ako sa kanilang dalawa. No worries, Tanyala. Umuwi na si Kuya ng Manila. Broken hearted yun kagabi. Naglaklak lang naman siya ng alak kagabi. Pero long lasting naman ang atay ni Kuya kaya ayun, buhay na buhay. Hindi ko na lang sila pinansin at tinayaan na magkwentuhan. Hinarap ko na lang ang dalawa na manghang-mangha pa rin sa kanilang nakikita. Huling punta namin dito ay hindi namin nalibot ang buong mall dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na naganap dito sa mall na ito. Ngayon, nararamdaman ko na mag-e-enjoy talaga ang kambal. Nanay, pwede po ba tayong kumain na muna? Nagugutom na kasi ako. Si Clyde habang hawak ang kanyang tiyan. Bernie, hindi mo ba pinakain ng kambal bago kayo lumuwas dito? May kataasang boses kong sabi. Parang gusto kong kutusan ng bakla dahil titig na titig ito kay Simon at parang wala lang akong sinabi. Nilapitan ko siya at binalik sa realidad gamit ang pagtukod sa kanyang likod ng tuhod. Napatili siya na parang boss babae sa ginawa ko at tiningnan ako ng masama. Ang sabi ko, napakain mo na ba ang kambal kanina bago kayo lumuwas dito? Pag-uulit ko, umiba ang mukha niya. Ay, hindi pala. Kasi natatakot ako baka magsuka sila sa biyahe. Sige na, kain na muna tayo. Anya at tumingin kay Simon. Tayo na mahal, kain na tayo. Napairap pa ako sa pag-iinarte ng bakla. I'm taken, don't call me mahal. Diretsahang sabi ni Simon na ikinahalakha ko. Ayan, straight to the point yan, walang mintis. Napaisip akong bigla kung sino kaya. Hindi naman siya nagsasabi sa akin ng tungkol sa love life niya. Makichismis nga ako sa kanya mamaya pagkabalik ng building. Curious lang ako. Pumunta na kami sa isang sikat na fast food chain dahil yun ang request ng kambal. Minsan lang sila kung pumunta ng La Ferados kaya hinayaan na muna namin sila na pumili ng makakainan. Pumasok kami sa loob. Habang papasok ang ibang mga kumakain ay napapatingin sa amin. Siyempre, sa damit ng kambal na Sandoval, malalaman mo talaga na may kayamanan sila. Plus pa itong si Simon na gwapong-gwapo sa sarili niya. Sa pinakagilid na parte, kami kumain. Nagpresenta ang 2 kambal at si Bernie na sila na daw ang bibili ng pagkain namin. Wala na akong nagawa kaya hinayaan ko na muna. Ikaw ba si tatay? Dinig kong tanong ni Chloe kay Simon sa gilid ko. Bagyang kinurot ni Simon ang pisngi ni Chloe. Na? I'm not your tatay. Umiling sa Simon. Ngumuso si Chloe. Nag-English din kayo? Mayaman po kayo? Ganun kasi ang mayaman katulad ni Tata Reyna at Tata Rachel. Inosente nitong sabi kay Simon. Tumawa si Simon sa kakita ni Chloe. Hinawi niya ang buhok ni Chloe na nakatakip sa kanyang buhok at inilagay sa likod ng tenga nito. Cute mo naman? Sabay panggigigil nito kay Chloe. Ngumiti lang ang anak ko at nagsimula ulit na nagtanong. Nakalagay ang kanyang 2 kamay sa kanyang baba habang hinaharap si Simon. Kilala mo po ba si tatay? Natigilan si Simon at nawala ang kanyang ngiti dahil sa tanong ni Chloe sa kanya. Napatingin siya sa akin. Umiling-iling ako sa kanya bilang tugon na huwag sabihin kay Chloe tungkol sa mga nalalaman niya. Kita ko ang pagbuntong hininga niya bago hinarap si Chloe na naghihintay ng kanyang sagot. Astang sasagot na sana si Simon nang sumulpot naman sina Reyna at Rachel na may dalang tray na puno ng pagkain. Nakahinga kami ni Simon habang nagtitinginan. Wow, ang dami! Napatili si Chloe sa nakitang pagkain. Sabay-sabay na kaming kumain lahat.
Bibong nagkukwento si Chloe tungkol sa mga nangyari sa kanya sa La Mianda habang wala ako doon. Mukhang tama nga ang iniisip ko kanina na ginagawang fashionista nitong si Bernie ang dalawa. Tapos nanay, may binigay si Tata Rachel sa akin na gown. Ang ganda nanay, kumikinang. Sayang hindi namin nadala. Sana nakita nyo. Sabay pagmuso niya. Napangiti kaming lahat sa pagkukwento ni Chloe. Gamit ang kanyang daliri nilagay niya iyon sa gravy sa kanya nilagay sa kanyang bibig. Lumaki ang mata ni Chloe sa ginawang iyon at nilagyan ng konti ang kanyang kanin. Hinayaan ko na ang kambal sa kanilang pagkain dahil marunong naman silang dalawang kumain. Natapos ang aming pagkain. Nagpahinga saglit bago tuluyang lumabas na ng fast food chain. Habang nasa labas na kami ay dinig kong binabati ng ibang empleyado ang dalawang Sandoval sa daan. Nagtaka ko noong una pero kinalaunan ay hindi ko nalang pinansin. Ngayon ay hawak-hawak ko si Chloe habang si Clyde naman ay nagpapabuhat kay Simon. Nagtungo kami sa mga laruan habang ang kambal at sa Bernie ay humiwalay. Papunta daw silang spa. Nanay, ito pong gusto ko. Si Chloe sabay turo sa isang baby alive. Tinignan ko ang presyo. Halos lumuwa ang mata ko sa mahal nito. Sa birthday mo, bibilhin ko yan. Sabay ng pagbalik ko sa pasilyo ng laro ang napili niya. Yay! Nagtatatalon pa siya at napapapalakpak sa kaligayahan. Ngayon dahil sa trabaho ko, mabibili ko na ang gusto nila. Hindi na yung mababalitaan ko na lang na nakatingin sila sa kanilang kalaro na halos pandirihan silang dalawa. Sa susunod, pagbalik ko ay mabibili ko na ang laruang iyon para kay Chloe. Siyempre, hindi mawawala ang cellphone na gusto ni Clyde. Speaking of Clyde, nalingalinga ko ang paligid. Nakita ko si Simon na natataranta sa hindi kalayuan sa amin. Nasa gawi sila ng mga panlalaking laruan habang kami naman ni Chloe ay nasa pambabae. Binuhat ko si Chloe na bis sa kakatingin na laruan at pumunta kay Simon. Simon, ano nangyayari sa'yo? Bakit naman pinapawisan ka? Kagatlabi siyang tumingin sa akin at tinawakan niya ang aking balikat. Si Clyde, hindi ko makita. Ano? Nandito lang talaga siya kanina. May inabot lang ako saglit dahil sabi niya, yun daw ang gusto niya tapos pagkalingon ko wala na siya. Nanunubig ang matang sabi ni Simon. Pasensya na. Hanapin ko siya. Dito ka lang baka dito siya bumalik. Umiling-iling ako. Sabay nating hanapin si Clyde. Wala kang kasalanan. Nandito lang siya kaya hanapin na natin. Hindi alintana ang bigat ni Chloe, hinanap namin si Clyde sa loob ng department store. Nagrereklamo na din si Chloe sa bisig ko dahil gusto na niya daw na maglaro. Pero paano siya makakapaglaro kung hindi namin mahanap ang kambal niya? Kailangan muna namin makita si Clyde. Baka kung ano na mangyari sa anak ko. Nilibot namin ni Simon ang buong gawing iyon. Nasa bandang gadget area na kami ng department store nang makarinig ako ng pamilyar na boses. Isang boses iyak iyon. Sa likod pa lang niya, kilalang kilala ko na ang anak ko na buhat-buhat ng isang lalaki na nakataliko din habang umiiyak ito ng umiiyak. Ibinigay ko si Chloe kay Simon at nilapitan ko ang lalaki. Walang sabi-sabi na kinuha ko si Clyde doon mula sa likod na umiiyak. Nanay! Umiiyak na yumakap sa akin si Clyde. Pinatahan ko ang aking anak sa pag-iyak at saka napatingin ako sa lalaking buhat-buhat siya kanina. Lumaki ang aking mga mata na magsalubong ang mga mata namin. Bumuka ang bibig ko dahil sa gulat. Rafael? Gulat na sambit ko sa kanyang pangalan. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni Rafael at agad akong tumalikod at hinila si Simon na nakatingin kay Rafael. Nagmamadali ako sa paglalakad habang si Simon naman ay parang pagong kung maglakad. Ano ba? Dalian mo namang maglakad! Inis ko sabi sa kanya. Sinunod naman niyang aking sinabi. Buhat-buhat ko si Clyde na hindi pa rin tumatahan sa pag-iyak. Inalo ko siya habang papalabas na kami ng mall. Napalingon ako upang tingnan kung nakasunod si Rafael o wala. Ewan ko kung bakit may kung anong gumuhit sa puso ko nang wala siya. Hindi siya nakasunod sa amin. Isa lang naman ang ibig sabihin noon. Wala siyang pake sa kambal. Hindi ko naman sinabi sa kanya na may anak kaming dalawa. Wala din siguro siyang naramdaman na kung anong lukso ng dugo kay Clyde kaya hindi niya man lang kami sinundan. May anak na siya kay Sofia. Wala siyang pake sa kambal. Ayos na din siguro yun.
Nasa parking area na kami. Nagkatinginan kami saglit ni Simon. Kita ko ang pagbuntong hininga niya bago niya binuksan ang pinto sa passenger seat. Inilagay niya doon si Chloe na hindi naman nagreklamo pero kita sa mukha ang pagtataka. Sunod kong inilagay sa Clyde na tumatahan na sa pag-iyak. Nakaupo na ako sa front seat nang tingnan ko silang dalawa na nakaupo sa likod. Nakanguso si Chloe. Alam na alam ko na ayaw niya pang umalis sa loob ng mall. Kahit ako din naman, gusto ko din silang ipasyal. Kaya lang nananaig ang takot at kaba ko. Ganun din ang galit sa puso ko. Sa susunod na lang ulit siguro. Madami pa namang oras.